Oh, honey, hindi ba't 8 ng umaga ang usapan para tingnan ang mga item? Bakit wala pang tao? Naalala ko ulit. Ibigay mo sa akin ang mga bagay na yan. Paano ko maibebenta ang mga regalo mo? Itago ko muna. Kapag talagang kailangan na ng pera, saka na lang ibenta, hindi pa huli. Hindi naman bigla na lang magiging peke ang tunay, di ba? Tama ba, honey? Hoy, honey, naalala ko, hindi ganito ang gamot mo dati. Bakit ka nagpalit ng gamot? Ang gamot na ito, sumasakit ang puso ko kapag iniinom. Akala ko problema ng doktor, gusto kong ipatingin sa ospital. Pero naisip ko ulit, ang gamot na ito, ikaw ang nagreseta. Ikaw na napakaingat, paano ka magkakamali sa ganitong importante? Siyempre problema ng ospital. Kaya nagpalit ako ng ospital at kumuha ng bagong gamot. Pasensya na, honey, kasalanan ko. Kapag may oras na, samahan kita para magpatingin. Salamat, honey. Oh, honey. Bukas, dadalhin ko si Ningning sa bahay ng tatay ko para ayusin ang mga gamit. Hindi na ako uwi ng gabi. Sige, dapat nga namang bumisita. Bruha, gusto mo bang ubusin ang lakas ko? Ah, bakit? Hindi mo ba gusto? Gusto ko naman. Hangin lang yan sa bintana, bakit ka kinakabahan? Nag-aalala lang ako, bigla siyang nagpalit ng gamot, baka may napansin. Kung malaman man niya, ano naman ang magagawa niya? Huwag mong kalimutan na ilipat na ang pera sa account mo. Sige, huwag na nating pag-usapan ang babaeng yun. Ang tagal-tagal mo nang hindi humihingi sa akin, kailangang masatisfy mo ako ngayon. Bakit? Hindi ka na natatakot na malaman niya? Gusto ko talagang malaman niya. Kung paano niya ginagawang parang langit ang pakiramdam ko ang mister niya. Honey, nakauwi ka na. Nandito siya. Umalis ka muna, bilis. Coach Shen. Nandito ka rin pala, Jim Reclu. Naiwan ko kasi yung gamit ko sa bahay niyo noong isang araw, kaya kinuha ko. Nagkita lang kami sa labas ni Emarlu. Pasensya na sa istorbo, ukuha lang. Akala ko pa naman may hinahanap si Coach Shen dito. Emareslu, nagkakamali ka. Kaibigan lang talaga kami ni Emarlu. Hindi ko naman sinabing hinahanap mo ang asawa ko. Bakit ka kinabahan? Kung hindi siya, sino pa? Hehe, mahal. Sino pa ang nasa taas? Gusto niyo bang samahan ko kayong tumingin? Xiao Xia. Papa, nakauwi ka na. Mama. Shen, matagal ko nang naririnig na may malapit na kalaro si Ningning. Kanina, mag-isa siya sa harap ng eskwelahan kaya sinabay ko na sa pag-uwi. Anak mo pala siya. Pero sabi mo sa akin dati, hindi ka pa raw ikinakasal. Ako. Papa, sinundo mo ako. Honey, bakit tinatawag ka ring papa ng batang to? Esan, Ningning, samahan mo muna si Xiaoxia sa labas, may pag-uusapan kaming matatanda. Bilis. tara na. Huwag kang magkakamali, hayaan mong magpaliwanag ako. Kasi. Wala namang ama si Xiaoxia. Kaya ako na lang ang nagpanggap na tatay niya. Kawawa kasi talaga yung bata. Kasalanan ko lahat. Bata pa ako nang mabuntis, kaya tumakbo yung ama ng anak ko. Kaya sa GYM. Nakalaro ni Emarlu si Xiao Xia ng ilang araw,
Akala na ng bata tatay niya si Emarlu. Kasalanan ko. Ayokong masaktan si Xiao Xia noon, kaya humingi ako ng tulong kay Emarlu. He, Mahal, mabuting gawa naman yon, di ba? Ah, talagang mabait ang asawa ko. Siyempre naman. Nagugustuhan ko rin si Xiao Xia. Magkasundo naman sila ni Ningning. Bakit di na lang kayo dito matulog mamaya? Hindi naman nakakaistorbo. Welcome kayong bumalik-balik dito. Sinadya niya yon. Tiyak sinadya niya. Ginamit niya si Xiao Xia para takutin ako. Ming Xiao, ayoko na talagang ituloy to. Hiwalayan na lang natin siya, okay? Gusto ko lang tayong magkasama, ikaw, ako, at si Xiao Xia. Tahimik na mamuhay. Kung magkapatuloy pa to, hindi ko na alam ang mangyayari kay Xiao Xia. huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag. Pero hindi ako makikipaghiwalay. Kung gusto mong mawala siya, ang tanging paraan ay, Ano? Sino? sino? Huli na, narinig niya ang usapan natin. Kailangan nating umaksyon ng mas maaga. Anak mo siya. Siyempre. Iba ka kay Xiao Xia. Qtong. Lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo at kay Xiao Xia. Narinig na niya ang sinasabi ko sa'yo. Kung hindi natin siya alisin. Gusto mong makulong kasama ko? Pero bata lang siya. Huwag na, pero wala ng oras. Mag-isa lang ako. Nasa kanila si Ningning, papasok ka lang para mamatay. Siya ay Xiao Xiang. Nanay, Niu. Okay lang ang bata, natakot lang at nawala ng malay. Alagaan niyo ang bata, hahanap ako ng tutulong sa sunog. Hindi ko alam kung sinong nagsunog sa bahay. Nanay, tumakbo ka na. Si Tatay at Tita Shen. Niu. Ano ang sinabi mo tungkol kay Tatay at Tita Shen? Niu. Nanaginip ka lang ba? Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Ningning, huwag kang matakot, walang mangyayari sa iyo. Nandito ang nanay. Walang sinumang pwedeng manakit sa iyo. Kahit na naginip ka lang. Hindi pwede kahit sa panaginip. Coach Shen, ihahatid ko muna kayo pauwi. Ningning, patawarin mo ang kahinaan ng nanay. Masyadong mahina ang nanay. Pero huwag kang mag-alala, sa lalong madaling panahon. Papabayarin ko sila sa lahat ng kasalanang ginawa nila. Isa-isa. ₱1,000,000. 3 araw mula ngayon. Gusto ko ng cash.
Sige, sandali lang ha, Ningning. Ayusin mo muna ang bag mo, hintayin mo ako, okay? Hoy, pasensya na ha, Meng. Na-late kasi si Ningning ngayon, hindi naabutan ang school bus, kailangan ko siyang ihatid sa eskwelahan, Dicken. Baka hindi kita matulungan. Ganito na lang, papuntahin ko sa iyo ang asawa ko, mukhang libre siya ngayon. Honey, pwede mo bang samahan ang isang kaibigan ko? Anong klaseng kaibigan? Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang makisalamuha sa mga taong hindi maganda ang ugali. Asawa, si Chumeng ay hindi ibang tao. Anak siya ni Tia Chu, dating kaibigan ng tatay ko. Ano nangyari? Bakit may connection ka pa sa kanya? Kakatawag lang niya, kakauwi lang niya galing abroad. Parang tumakas siya sa kasal. Pinipilit siya ng tatay niya na pakasalan ang isang British duke. Balita ko ang yaman ay lampas na sa 100 bilyon. Ewan ko sa babaeng to, ayaw na ayaw talaga. Ganoon pala kayaman. Lanan. Yung pamilya Chu, hindi rin kaya. Hindi rin mahirap. Siyempre, simula nang mag-immigrate sila, negosyo ang hanap buhay nila. At least, hindi mas mababa sa duke na iyon. Kung kaibigan mo pala. Wala naman akong ginagawa ngayon. Yenan, tulungan ko na lang siya, okay? Alam kong ikaw ang pinakamabuting asawa. Medyo busy sa kumpanya. Hindi ako makakasama sa inyo ni anak sa pagkain. Kumusta, Nachu? Ako si Anyaw, asawa niya. Ako ang asawa ni Anyaw. Ikaw pala. Halika, sumunod ka sa akin. MS, dahil EIE kayo sa aming presidential suite. May dedicated staff kami na nangangalaga sa kwarto ninyo, 24 naghahatid ito para laging malinis. At yung mga branded na damit na dinala ninyo, nalabhan at nalinis na namin lahat. Pati yung nasa kamay nila. Hindi naman masyadong marami, mga 100 piraso lang. Sige, ayusin na namin yan. Ang yaman-yaman pala ni MS Chu. Yung mga dala mong branded na damit na yan. Pambili na ng ilang bahay sa Jinghai. Marami pa yan. Hindi pa umaabot sa 1% na nasa bahay namin. Nagsasawa na ako sa SWAT. Kapag nakatira na ako ng permanente, bibili ako ng bago. MS, sabi ni G. Eric, tawagan mo raw siya pagdating mo sa Jinghai. AMM. Pagod na pagod ako. Kapag nakapagpahinga na ako, saka na. Yung sinabi kanina, si Eric. Hindi kaya yung stock market genius na si Eric. Kilala mo si Tio Eilik. Tio. Siyempre, matalik na kaibigan siya ng katay ko. Madalas kami makita. Siya ang pinakamabait sa akin bukod sa tatay ko. Talaga? Ganoon pala kayaman? Hindi ko inakala na ganito ka-close si MS Chu kay Eric. Siguro madalas kayong mag-usap. Siyempre. Kung ganito, alam mo siguro na nasa Jinghai ngayon si Eric. Oh, talaga? Matagal ko na siyang hinahangaan. Kung close kayo ni MS Chu, pwedeng magpakilala. Siyempre, pwede. Salamat. Pupunta muna ako sa CR. Hello? Ano yun? Hello? Ay naku. Dumating na si Eilik mismo sa Jinghai. Gusto niyang ipakilala ako kay Grain God. Hindi na ako makakalusot. Okay lang. Gawin mo lang ang sinabi ko. Kakatawag ko lang kay Tito Eilik. Nandito nga siya sa Jinghai.
At nangako siyang makikita kita bukas. Toto, Ay, salamat talaga. Malaking tulong yon. Hahaha, pasensya na. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Ellen. Sige, kita na lang. Tawag ka kung may kailangan. Bye. Ano yon? nangako ka sa akin as sa anak natin. Nagpapaasa ka lang. Anong tingin mo sa akin? May trabaho sa kumpanya. Bukas na lang. O sa isang araw pa. Sa isang araw, siguradong kasama ko kayo. Sige na. Siyempre, dahil kay Anyaw to. Hanggang kailan ka magpapaikot sa kanya? Hoy, huwag kang maingay. Hindi dahil sa kanya. May trabaho talaga sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Bibigyan kita at ang anak natin ng kasagutan. Mahal na mahal ko kayo. Paano ko kayo pababayaan? Sino ang nag-text? Ang saya-saya mo. Ako. May trabaho pa ako sa kumpanya. Patulugin mo muna ang bata. Huwag mo akong hintayin. Hoy, Ming Zhao. Ming Zhao. Umalis na si Eilik. Nakita mo na ako. Maniniwala ka na ba na ako si Chimeng? Ano nang ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwari. Marami na akong nakilalang lalaking tulad mo. Mukhang mabait sa labas, pero takot na takot sa babae. Ayaw magpatalo. Kung hindi dahil asawa ka ni Yao Yao, hindi ko to eksplikasyon. Hanggang dito na lang muna. Hoy, Chumeng. Huwag kang umalis. Mali ako, okay na ba? At saka, pipiliin mo bang mawala na lang ako sa buhay mo? Lu Mingzhao, ito ba ang sinasabi mong trabaho? Sino siya? Qiutong. May importante talaga akong pag-usapan. Huwag kang makialam, okay? Kailangan bang magkahawak kamay para mag-usap ng negosyo? Lu Mingzhao, ang galing mo. Nagtago ka pa kay Yao Yao para magkaroon ng iba. Yao Yao, kilala mo si Anyao. Mahal ang bag mo. Binili mo to para sa kanya. GNG Chu, tungkol sa nangyari ngayon. Ipapaliwanag ko sa ibang pagkakataon. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Anyaw. Sumama ka sa akin. O hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ayos, natapos din magaling ka talaga. Pero paano mo nakilala si Grain God na si Eilik? Hindi ko siya kilala. Isa lang siyang sikat online. Kapag binigyan mo ng pera, gagawin niya ang lahat. Naniniwala na siyang ako ang tunay na Chumeng. Oras na para kumilos. Huwag muna. Di pa. Sobrang mainat yung tao na yan. Kung hindi sapat ang pang-akit ng pain, hindi siya basta baite. Ano nang susunod? Ang gagawin natin. Maghintay lang. Maghintay ng tamang pagkakataon na siya mismo ang lalapit. Okay. Labas? Bitawan mo ako. Talagang lalo kang nagiging pasaway. Alam mo ba, dahil sa ginawa mo, muntik mo nang masira ang malaking plano ko. Ano ang malaking plano mo sa kanya? Hindi mo pa sinasabi kung sino talaga siya. Bakit niya kilala si Anyaw? Sasabihin ko na ngayon kung sino siya. Kaibigan siya ni Anyaw. Si Chumeng ang pangalan niya. Si Anyaw ang nagpadala sa kanya para subukan ako. Ano? Ganoon ang ginawa ko sa kanya sa loob kanina. Gusto ko siyang suhulan para hindi maghinala si Anyaw. Para hindi ako maging ganito ka-defensibo kapag maghiwalay na kami. Dahil sa pakikialam mo, nasira mo ang lahat. Mingzhao, pumayag ka na sa hiwalayan? Ay, hindi ko naman alam ang plano mo. Patawarin mo na ako, okay?
Tongtong, ikaw ang pinakamahal ko. Kung hindi ko ibibigay sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Naiintindihan kong may duda ka sa akin, pero kahit maghiwalay, kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Nakita mo naman kung gaano katalino si Anyaw. Ang pinakaunang dapat mong intindihin ay ako. Naiintindihan kita. Hindi na kita pipilitin na maghiwalay. Hindi na ako magdududa sa'yo. Talaga? Hahaha. Anong klaseng lalaki yan? Dapat itapon sa ilog para maging pagkain ng isda para mawala ang galit. Ang layo pa lang, naririnig ko na kayo. Ano nang pinag-usapan ninyong dalawa? Mahal, nanonood lang kami ng Zihi. Ang lalaking to sa Zihi, mas masahol pa sa aso. Sige na, wag na nating pag-usapan to. Meng, first time mo dito sa bahay. Magluluto muna ako ng masarap. Mag-usap muna kayo. Tutulungan kita. Ano, nagsiselos ka? Ano ka ba sa akin? Wala akong dahilan para magselos para sa'yo. Bakit hindi mo ako isiniwalat kay Anyaw? May gusto ka sa akin, di ba? Dito ka na matulog ngayong gabi. Pupunta ako sa'yo. Nakabingwit na rin. Mahal. Anong nagmamadali ka? Alam kong matagal ka nang naghihintay, di ba? Gamitin mo to, mas malinis. Pwe. Ang baboy talaga ng lalaking yan. Kaya mo pa yan. Wala namang hindi kaya. Malulungkot ka ba para sa isang lalaking nagtaksil sa kanyang pagsasama? Kahit para lang sa ari-arian sa loob ng kasal. Sa legal na paraan, makukuha mo naman ang kalahati, di ba? Pero ginawa ko ito hindi lang para mabawi ang ari-arian, kundi para mailigtas ang sarili ko. Maligtas ang sarili. Sumunod ka sa akin. Ang tanging paraan para tuluyang makalaya sa kanya ay kung mamatay siya. Sa tingin mo ba, kawawa ako? Hindi lang nagtaksil ang asawa ko, gusto pa niyang patayin ako. Siguro. Pareho tayo ng pinagdadaanan. Xiumeng, 32 taong gulang. May 10 taong karanasan sa pagtuturo ng piano. Kamakailan lang, nadiskobring may leukemia ang anak niya. Kaya siya nag-resign dahil walang mag-aalaga. Inimbestigahan mo ako. Nagtataka ka kung bakit ko alam ang mga detalye? Dahil kailangan ko hindi lang katulong, kundi isang taong handang magsakripisyo. At tama ang napuntahan mo. Ang asawa mong si Lichuan, adik sa sugal. Kung hindi dahil sa kanya nitong mga nakaraang taon, hindi ka sana nahihirapang maghanap ng panggamot sa anak mo. Kamakailan lang, ninakaw pa niya ang pera mula sa pagbenta ng bahay mo.
Kung tutulungan mo ako, aayusin ko ang problemang iyan para sa iyo. Ha! Akala ko, matagal mo nang alam ang lahat. Kailangan kong tiyakin. Na magiging perpekto ang gagawin mo. Paano mo naman nasigurado? Natutulungan kita ng buong puso. Dahil tulad mo, ako rin. Ay isang ina. Sage. Ano ang susunod na gagawin natin? Maghintay. Ano ang nangyari sa akin? Paano ko malalaman kung ano ang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang hinimatay sa gitna ng mahalagang sandali. Baka may sakit ka sa ibang bagay. Hoy, Ano ang sinasabi mo? Wala akong sakit sa ganoon. CJ, bilisan mo na, mag-aalas 5 na. Baka makita na tayo ni Yao Yao. CJ, bilisan mo na, bilis. Pagkatapos ng hapunan, binigyan pa ako ng gatas. Baka may problema ang gatas na yon? Nahimatay siya dahil sa mababang presyon ng dugo. Hindi niya alam na may low blood pressure pala siya. Ako ang laging nagpupunta sa ospital para kunin ang medical reports niya. Ma'am. Kahapon, sinadya kong magluto ng mga pagkaing pampababa ng presyon at kinain niya ng marami. Ang galing mo. Buti na lang nandito ka. Akala ko gusto mong makipagtalik sa kanya. Ano? Napakasaspetsoso niyang tao. Kung hindi kayo talaga magtatalik, hindi siya maniniwala sa iyo. Pero handa ako. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang sinasabi ko, walang mangyayaring masama. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, magkikita kami ngayong gabi. Payagan mo siya. Hoy, mahal. Hoy, Mingzao. Huwag mong kalimutan, bukas ang birthday ni Xiao Chia. Nangako ka sa kanya na sasamahan mo siyang kumain ng birthday cake. Hindi mo naman masasabing wala kang oras ngayon, di ba? Ay, sorry mahal. Lilipad ako ngayong gabi papuntang ibang lugar. Ganito na lang pagbalik ko. Ipagdiwang natin ulit, okay? Pero saka na lang, ha? Okay. Sa wakas, walang makakagambala sa atin ngayong gabi. Wala kaming dalawa sa bahay. Hindi ka ba natatakot na maghinala si Yao Yao? O kaya naman, madalas mo nang ginagawa to. Sanay na sanay ka na. Galit ka pa rin ba sa nangyari noon? Isang kahihiyan na para sa akin ang magbahagi ng lalaki sa isang babae. Ayokong magkaroon ng pangalawa. Nagkakamali ka. Matagal ko nang hiniwalayan yung babaeng yon. At ako at si Anyaw, matagal nang nagkakanya-kanya. Ikaw na lang ang babae sa puso ko ngayon. Talaga. Sinungaling. Walang hiya. Di ba? Malalaman natin ngayong gabi. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. CJ, Ipakita mo nga sa akin. sagutin ko lang tong tawag. Pwedeng palitan ang gamot na to. Ang galing mo. Dahil sa nangyari kagabi, wala na siyang tiwala sa iyo. Kailangan mo na lang ng tamang pagkakataon para mainom niya ang gamot na to. At ang mga susunod na mangyayari, natural na lang yon. Pero paano ko siya papainumin? Depende na iyan sa husay mo.
Halika. He. Tagay. Inumin mo. He. Ha ha ha. Ngayon, hindi na kita bibigyan. Luming Xiao. Luming Xiao. Luming Xiao. Sage. Buti na lang matalino ako. Ginawa ko na ang lahat na sinabi mo. Tiyak na walang nakitang kahina-hinala. Pwede na ba tayong kumilos? Pwede na nating ilagay ang pain. Ang galing! Sa wakas, pwede na tayong idsen. Iu, nakakadiri. Kapag nagising siya mamaya, kailangan ko pa bang magpanggap na swi? Siyempre naman. Siyempre, hindi na. Ha, Ganitong klaseng lalaki. Bukod sa pera, ang pinakamalaking pang-akit mo sa kanya ay yung pagiging malayo't malapit mo. Lanan, alis na ako. kamusta kagabi? Nasiyahan ka ba? So, tapos na ba tayo dito? Bakit? Kung dahil kay Anyaw, pwede akong makipaghiwalay agad sa kanya. Hindi dahil doon, Luming Xiao. Alam mo ang kalagayan ko. Ako ang nag-isang anak. Magmamana ako ng bilyon-bilyong yaman. Kahit hindi ako magpakasal sa isang baron, dapat ay isang napakagaling na lalaki. At ikaw, hindi ka sapat. Ito ay 1,000,000 bilang pantapos sa atin. Hindi, sandali, siya. Sasabihin ko sa'yo, ayaw ko ng perang ito. Meng, mahal na mahal kita talaga. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, patutunayan ko sa'yo na kaya kitang pakasalan. Kahit 10 pagkakataon pa ang ibigay ko sa'yo, ano naman? Sa mga resources at connections mo ngayon, kahit 10 beses pang tumaas ang yaman mo, hindi mo pa rin mabubuo ang hulihan ng dot. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Sige. Bagamat wala akong kakayahan at resources. Pero meron ka. Naku, Meng. Basta gusto mo lang akong tulungan. Talagang magugulat ka sa akin. Di sige na nga. Bibigyan kita ng espesyal na pabor. Tumawag sa akin kanina si Uncle Elik. Mayroon daw siyang investment na malaki ang tubo. Tinatanong ako kung gusto kong sumali. Pwede kitang bigyan ng isang slot. Pero bukas na ang huli. Kailangan mo akong bigyan ng kahit 5,000,000. 5,000,000? Ang laki naman. 5,000,000 lang, malaki na. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong makapasok sa proyekto ni Uncle Elik? Talaga nga at doble o triple pa ang tubo. Kung ayaw mo, edi huwag. Hoy, sandali. Hindi naman sa ayaw ko, pero sa kumpanya ko ngayon talagang malaki ang lugi. Alam mo naman, kailangan ng oras para maghanda ng ganito kalaking pera. Sage. Bigyan kita ng isang araw. Huling deadline na to. Bukas na ang pinakalet. Kung hindi mo pa rin makumpleto ang pera, wala na talagang pag-usapan. Parang ang taas naman na hinihingi mo. Paulit-ulit niyang sinasabing malubha ang lugi ng kumpanya niya. Totoo kaya yun? Hindi naman talaga siya magaling sa negosyo. Kung hindi lang siya gumamit ng pangalan ng asawa ng tatay ko para manloko, hindi siya aabot sa ganito. Pero magaling talaga siyang magmanipula ng tao. Lalo na ang puso ng babae. Kaya karamihan sa mga kliyente niyang babae, naging kabit niya.
Ang kapal na mukha ng lalaking yun, hindi ba siya natatakot magkasakit? Kaya siguradong hindi kanya pababayaan, ikaw ang makakapagpabago ng buhay niya. Pasensya na, siya. Kahapon kasi, abala ako kaya hindi kita nabati sa birthday mo. Sa susunod, dadalhin kita sa amusement park para makakita ng malaking eroplano. Ayos ba? Ayos! Sige, maglaro ka na. Ay, itong maliit na regalo para sa ating birthday girl. Yemem. Wow, ito. Ito ang unang beses na binigyan mo ako ng singsing na may brilyante. Ibig sabihin, Sa susunod, makakapag-divorce na ako at pakakasalan ka na. talaga. Hahaha. Ay, pero... Anong nangyari? Bakit bigla kang huminga ng malalim? May problema ba sa trabaho? Ay, wala lang. May mga bagay lang na hindi maganda. Hindi mo na kailangang malaman. Ay, sige na. Sabihin mo sa kin. Ang kumpanya kasi ngayon, hindi maganda ang kalagayan. Baka hindi na mabayaran ang sweldo ng mga empleyado. Ganon ba kalala? Magkano ba ang kailangan? Mga 5 milyon kahit papaano. Ang laki naman. Okay lang. Nasa akin naman lahat ng pera mo, di ba? 5 milyon lang yan. Padadalhan kita para sa emergency. Pero sinabi ko, ang perang yon ay para sa... Ay, Mingzil. Okay lang yan. Mahal kita, hindi ang pera mo. Basta nasa akin ang puso mo. Kahit wala kang pera, masaya pa rin ako. Sige, desisyon na to. Gusto ko to. Sige na, ito na ang desisyon. Na-transfer na ang pera. Kailan babalik ang tubo? Huwag kang mag-alala, pinakalat 1 linggo. Siguradong babalik ang puhunan. Meng. Kung magtatagumpay ito, malamang malapit na akong maabot ang hinihingi mo. Nandito na ang pera ng gago. Ito ang nararapat sa'yo. Anyaw. Salamat. Sa wakas, nakalaya na ako sa paghihirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Pero paano mo nagawa sa kanya? Ang ganyang tao, pera lang naman ang habol. Pagkatapos kong mag-asikaso ng annulment bukas sa civil registry, makakatulong na ako sa iyo ng buong puso. Ano ng masayang balita? Wala lang. Ay ang daming masasarap na pagkain. Yenan, salamat mahal. Pagod ka na. Masaya ako ngayon, kukuha ako ng alak. Lanan. Halika, kumain ka ng masarap. Ay ako na. Mingzao, Yung sinabi mo sa akin dati, tungkol kay Chumeng. Sino ba talaga siya? bakit mo bigla siya tinatanong? Nagtataka lang ako sa pagiging mayabang niya noong nakaraan. Hindi kaya espesyal ang katayuan niya? Tama ka. Magkakilala sila ni Anyao mula pagkabata. At isa siyang mayamang hires na galing sa ibang bansa. Kaya pala ang galang mo sa kanya. Tara, kain na tayo. Hoy, Anyaw. Nag-anul na ako. Wala na akong kinalaman kay Lichuan. Bakit siya nandoon sa civil registry na ganyan ang suot? Amy, Harris daw. Isa lang pala siyang tauhan ni Anyaw. Tingnan natin kung paano nila ito ipagpapatuloy.
Gusto mong maglibot? Hindi ko inakalang ganito kaganda ang opisina mo, kahit maliit ang kumpanya. Malayo pa sa amin. Siyempre, 10 beses mas malaki ang sa tatay ko. Sabi mo babalik ang pera sa unang linggo, ano na ngayon? Nga pala, naparito ako para sabihin sa iyo, Luming Xiao. Huwag kang magapaloko sa babaeng ito. Hindi siya totoong mayaman. Ano? Ulitin mo. Sabi ko, hindi siya totoong mayaman. Isang manloloko siya na kinuha ni Anyao. Ito ang litrato ko sa labas ng civil registry. Nag-aasikaso siya ng annulment. Meng, ano ba talaga ang nangyari? Isang litrato lang na hindi mo nga makita ang mukha. Pinapaniwalaan mo pa rin, Luming Xiao. Wala ka na bang kakayahang maghusga? Nandiyan na ang ebidensya. Ayaw mo pang aminin. Sabihin mo na saan ka kaninang umaga. Nag-workout kami ni Yao sa GYM kaninang umaga. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Magkasabwat kayo ni Anyao, syempre panig siya sayo. Hoy, Coach Lee, dinala ba ng asawa ko ang isang babae sa Yewil kaninang umaga? Paano mo naman ngayon ito ipapaliwanag? Pumunta siya rito. Sinabi niyang kaibigan niya raw at gusto niyang sumubok ng klase hanggang tanghali bago umalis. Sandali lang. Anyao, parang nakita ko yung masamang babaeng may apelidong Shen. Mukhang kumuha pa siya ng litrato. Sabihin mo. Sa palagay mo, sasabihin kaya niya kay Luming Xiao, baka mabuko ako. Nakuhanan ba siya ng litrato ng harapan mo? Hindi, nakatalikod lang ako sa kanya buong oras. Ayos lang, may paraan ako. Coach Xu, ako ito. Kailangan ko ng tulong mo. Impossible, sigurado nagtulungan lang sila. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi, isang hamak na tao na hindi man lang katumbas ng kuko ng paa ko. Gagastusan pa ba kita ng oras, Luming Xiao? Ikaw naman, gusto kitang tanungin. Hindi ba sinabi mong nakipaghiwalay ka na sa kanya? Bakit mo ako niloko? Ming Xiao, maniwala ka sa akin, mahal kita. Siya naman, araw-araw nagpapanggap na mataas ang lipad. Isa lang palang manloloko. Pumunta ako rito ngayon para sabihin sa'yo ang magandang balita. Pero hindi ko inaasahang ganito kakatanga. Ano, magbabayad pa ng 1 milyon? Di na kailangan yun, sapat na ang 500,000. Ang ari-arian namin noong kasal kami, higit pa sa 500,000. Hindi yan ang tunay kong layunin. Ang gusto ko, mapauwi siyang walang-wala at masira ang pangalan. Ibabalik ko sa'yo ang pera, kasama ang tubo. Pero tapos na tayo. Hay, alis ka na. Meng. Mali ako, kasalanan ko, bibigyan kita ng paliwanag. Ming Xiao, aray. Ming Xiao, sinaktan mo ako. Sinabihan na kita, huwag mo na akong buluhin. Bakit di mo ako pinakinggan? Si Meng ang mahal ko ngayon, si Meng. Umalis ka na rito ngayon din. Umalis ka na. Yemi. Sumpa ko, Shen Kyutong. Kung makikita pa kita ulit, hindi na ako Shen. Meng, nakita mo na ang sinseridad ko. Buti naman naintindihan mo. Aminado ako, dati hindi ako seryoso sa relasyon. Pero sila, mga karaniwan lang. Maniwala ka, nang unang makita kita. Naintindihan ko kung ano ang tunay na pag-ibig.
Maniwala ako sa'yo. Mga sinungaling. Ginoong Aylik, pwede pa bang mag-invest sa proyekto? Sa totoo lang, may iba pa akong sasabihin sa'yo ngayon. Baka hindi na kita malaro sa hinaharap. Bakit? Alam na ng katay ko na umuwi ako nang hindi niya alam. Baka umalis na ako pabalik ng Amerika. Alam mo, mahigpit ang tatay ko. Hindi niya hayaang makasama kita. Pero, sa totoo lang, magaling ka naman sa lahat ng bagay. Pero kailangan bilyonaryo ka para matanggap ng tatay ko. Sayang. Ay, parang hindi na lang tayo. Ay naku, meng. May paraan. Basta patuloy mo akong pag-investan. Mabilis lang, bilyonaryo na ako. Eh di pwede na kitang pakasalan, di ba? Sigurado ka. Sigurado ako. Kung hindi kita mapapakasalan, magsisisi ako habang buhay. CJ, Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Isang laro lang. Pero ngayon, kailangan mo akong bigyan ng 50 milyon. 50 milyon? Ganoon karami. Double ang kita sa invest. Para maging bilyonaryo, kailangan mo ng di bababa sa 50 milyon. Kung wala kang ganoong lakas ng loob, mas mabuting sumuko na lang tayo. sige, 50 milyon. 50 milyon na lang. Pero bigyan mo ako ng oras. Sage, 2 araw. Kung wala kang 50 milyon sa loob ng 2 araw, huwag mo na akong hanapin. Sabi niya, 50 milyon sa loob ng 2 araw. Pero sabi mo, nasa kabit niya ang pera niya. Di ba? Nagaway na sila. Sigurado, hindi na mababawi yon. Ay, maliit ang tingin mo sa kakayahan niyang manguto ng babae. Dahil tanga siya. Kyutong, bakit ka nandito? Pinapalayas mo ako. Kyutong, makinig ka muna. Ayaw ko. Umalis ka na. Ay, huwag, aray. Ano, Kyutong? Nag-aalala ka pa rin sa akin. Kyutong. Kanina sa opisina, pakitang tao lang yon para sa kanya. Maniwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. CJ, sabihin mo sa akin kung bakit mo ginawa yon para sa kanya. Para sa'yo. Dahil ganito, ibinigay ko sa kanya ang pera para i-invest. Quadruple ang kita. Pero hindi ako sigurado noong una kung totoo ba ito. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Pero hindi ko inaasahang napakalaki pala ng kita. So mali ang nakita ko sa civil registry. Totoo na mayamang heres siya. Totoo. At dati, ipinakilala niya sa akin si Stock Guru Eric sa coffee shop. Nakita ko na ang tao. Sigurado, totoo ito. Kaya gusto kong panatilihin siyang cash cow. Pasensya na. Alam mo namang pasensya na. Ming Xiao, sapat na ang pera natin. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa kanya dahil lang sa pera. Alam ko. Pero nahihirapan ang kumpanya ngayon. Wala na akong magagawa, Kyutong. Maniwala ka sa akin, ginagawa ko ito lahat para sa kinabukasan natin. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Bakit? Dahil uwi na siya sa Amerika at maghihiwalay na kami. Tutu. Hahaha. Tingnan mo ang cellphone. 1 milyon. Ito ang bigay ko sa'yo para sa kasal. Masaya ka ba? Masaya. Pero kailangan mo pa akong tulungan. Para sa paghiwalay at paglilipat ng tirahan, kailangan may bahay ako sa pangalan ko. Wala ako ngayon. Pwede bang ilipat mo muna ang bahay na ito sa pangalan ko? Pag nagpakasal na tayo, bibigyan kita ng mas malaking bahay, pangako. Sige na. Sige, kukunin ko na ang titulo ng lupa. Hintayin mo ako. Ha, hindi naman siguro.
Ganoon ba siya kalupit sa kabit? Naghanap na ako. Kahit isang bahay lang ang nasa pangalan ni Shen Qiutong. Mahal na mahal ito sa gitna ng lungsod. Binili ito ni Lu Mingzhao sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Ang pera niya ngayon, tiyak na wala pang 50 milyon. Kaya siguradong isasama niya ang bahay na ito. Sa tingin ko, mahal na mahal siya ng kabit. Mahal na mahal siya. Sinasabi mo, pinapabuntis siya ng walang dahilan at kaya pa niyang tiisin yon. Ang lalaking ganito, walang puso para sa babae. Kapag kailangan ka niya, itatrato ka niyang parang kayamanan. Kapag hindi ka na niya kailangan, itutapon ka niyang parang basura. Minsan, kahit buhay mo, isasakripisyo niya. Hindi ba't ako ang pinakamagandang halimbawa? Pero, malapit ka nang makawala sa kanya. Malaki na ang bahay na binigay ng kabit na yan na apelidong Shen. May iba pa ba siyang maibibigay na pera? Hindi niya ibibigay. Kaya nga, si Lu Mingzhao ay tiyak na mag-iisip ng ibang paraan. At hindi siya makakapaghintay. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong gabi na yan. Hello, asawa. Mag-o-overtime ako ngayon, hindi ako uwi. Ingat ka sa katawan, huwag masyadong magpuyat. Akin yan. Qiutong, Paumanhin, miss, wala nang laman ang mga card ninyo. Paano nangyari yon? Bakit walang laman? Ako lang ang nakakaalam ng password. Siya kaya? Hello, Mrs. Umuwi na kayo, maraming tao dito sa bahay. Sinasabi nila, naibenta na raw ang bahay ninyo. Ano? Sige, bilisan nyo. May dadating na kliyente mamaya para tingnan ang bahay. Hoy, bilisan nyo. Ano ang ginagawa niyo sa bahay ko? Ganito po, miss. Kaninang hapon, may isang ginoong nagbenta ng bahay na ito sa amin. Hindi ako naniniwala. Ipakita niyo sa akin ang papeles. Hindi namin lilinisin ang kwarto kung hindi kumpleto ang mga dokumento. Sige, halika na, bilisan natin ang trabaho. Ek ang kasal. Ek rin ang 10 milyon. Nanay, bakit nila tayo pinalalayas? Hindi ba bahay natin ito? Bakit hindi tayo ipinagtatanggol ni tatay? Tinalikuran na ba niya tayo? Hindi. Lu Mingzhao, gusto mo akong iwan? Akala mo ba madali akong apihin? Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon, sabay tayong mawawala. Nasaan si Lu Mingzhao? Hinahanap ko si Lu Mingzhao. Lu Mingzhao, hayop ka. Bakit mo ipinagbili ang bahay ko at kinuha ang pera ko? Lu Mingzhao, anong ginagawa mo? anong ginagawa ko? Ikaw ang dapat tanungin. Amo at katulong lang tayo. Wala akong pakialam sa pera't bahay mo. Nakakatawa talaga. Mingzhao, ano ba talaga ang nangyari? Anyaw, huwag kang makunwari. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam ang relasyon ko sa asawa mo. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Si Xiao Xia, siya ang tunay na anak naming dalawa ng asawa mo. May anak ka pa pala. Sige, aminin ko. Dati, hindi ako nakatiis sa tukso mo. Nagkaroon tayo ng relasyon. Pero matagal na kitang iniwasan. Ikaw ang hindi makontento at laging nanggugulo sa akin. Mingzhao, madali lang malaman kung anak mo siya. Hindi ako. Magpadna test kayo. Hindi na kailangan.
May sira ang utak ko. May sira ang utak ko kaya minahal kita, gago. Pero kahit gaano ako kababa, hindi kita kailangan. Lu Mingzhao. Ikaw ay hindi karapat dapat maging ama. Umalis ka na. Eyaw. Ernest Chu, nakita niyo na si Raulo yan. May problema talaga sa utak niya. Nandito lang siya para manggulo. Isang walang kwentang tao lang, bakit ko intindihin? Yaw, magtiwala ka sa akin. Gutom na ako. Bibili ako ng pagkain. Nanay, tinalikuran na ba tayo ni tatay? Huwag kang umiyak, Xiao Xia. Nandito pa si nanay. Coach Shen, Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ka para pagtawanan ako. Ano ang ipinagmamalaki mo? Kahit wala ako, may iba pa siyang babae. si Chumeng ba ang sinasabi mo? Alam mo, Naiintindihan ko na. Hindi siya mayaman na anak. Lahat ito ay paghihiganti mo sa akin, di ba? paghihiganti. Karapat dapat ka ba? Bawat babaeng kasama ng asawa ko. Mas mayaman, may kapangyarihan at impluensya kaysa sayo. Ano ka ba? Alam mo ba kung bakit ka pinili ng asawa ko? Dahil masyadong matalino ang iba niyang kabit. Hindi maganda para sa paglilipat ng pera. Pero ikaw, bata, maganda at isa kang love-struck. Pinakamadaling kontrolin at manipulahin. Kaya may magandang katangian din si Chon. Ipinagbili niya ang mga ari-arian at inilipat ang pera. Plano mo lahat ito. Mabuti. Nanalo ka. Hindi kita kayang talunin. Engwaf Shen, nasayang mo ang 8 taon ng kabataan mo sa asawa ko. Payag ka bang umalis ng ganun na lang? Ano pa ang gagawin ko? Mapanakit at walang puso si Lu Mingzhao, pero ako hindi. Pwede kitang bigyan ng pambayad sa hiwalayan para sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Halos masaktan kita dati kasama si Lu Mingzhao. Dahil ako rin ay isang ina. At sa tingin ko, dapat nakatanggap ka na ng parusa. Kunin mo na ito. Mabuhay ng marangal sa hinaharap. Napakalupit mo sa dating kasintahan mo. Kung magkakaroon tayo ng away o pagtatalo sa hinaharap, hindi mo rin ako gaganyanin, di ba? Pareho ka ba sa kanila? Ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Kahit nakatali ang leg ko, hindi kita sasaktan kahit isang hibla ng buhok. Ha, ang daldal mo. Pero malapit na ang oras. Kumpleto na ba ang pera mo? Sinabi ko, hindi kita bibigyan. Pumasa ka. Pero sabihin ko sa'yo, baka matagal ang pera sa investment na to. Mga 2 linggo siguro. Pero huwag kang mag-alala, ang mga proyekto ni Uncle Elik ay double ang kita. Kung 50 milyon, tataas siguro sa 100 milyon. Hahaha. Tungkol sa atin, huwag kang mag-alala.
Ginagawa mo naman ang lahat. Ang puso ko. Siyempre para sa'yo. Xiao Yang, okay na okay na. Dumating na ang 50 milyon. Tapos na ba ang misyon ko? Hindi pa. Nadating na ang pera, ano pa ang kulang? Dumating nga ang pera, pero sa batas, hindi pa akin. Ang gusto ko, mawalan siya ng lahat. Kaya kailangan pa natin ng huling hakbang. Di Borsyo. Tatay, tingnan mo, bago itong laruan na binili ni Mama. Maglaro tayo sandali. Tama ka. Kailangan na talagang makipaghiwalay. Baka maapektuhan ang bata. Okay lang. Mabilis lang. Mabilis lang, malalaya na tayo. Nasabi ko na kay tatay tungkol sa'yo. Interesado siya sa'yo. Talaga? Pwede na ba akong makilala sa kanya? Hindi pa. Bakit? May kulang pa ba ako? Nakalimutan mo na ba? May hindi ka pa nalilinis. Si Shen Kyutong ba ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, matagal na kaming hindi nag-uusap niyan. Ano ba siya? Hindi ko siya pinapansin. Si Anyao ang kinutukoy ko. Luming Xiao, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Galit na gali ang tatay ko sa mga lalaking hindi tapat. Kung malalaman niyang ginugulo mo lang ako. Hindi lang hindi niya papayagan ang relasyon natin, baka hindi ka na makapag-stay sa Jinghai. Meng, paano mo nasabing ginugulo kita? Wala na akong nararamdaman para kay Anyao. Pero ilang taon na kaming kasal, kahit maghiwalay man kami. Kailangan pa ring ayusin ang mga ari-arian. Ang liit-liit ng pera ng pamilya mo, kailangan pang ayusin. Lu Mingshao. Mag-isip ka ng mabuti kung ano ang mas importante. Alam mo ba kung magkano ang dala kong dot? Baka hindi mo maubos sa ilang buhay. Kaunti na lang ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka pa makikipaghiwalay, wala na tayong pag-usapan, Meng. Meng, Ah, nga pala. Ayaw kong may dalang pabigat pag kinasal na tayo. Hindi mo na rin kailangan ang custody ng bata. mahal. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako nagalit sa bata. Ang mga problema sa kumpanya ay nagpahirap talaga sa akin. Kahit gaano ka man kahirap, hindi mo dapat binuhos sa bata. Tama ka, kasalanan ko lahat. Hahanap ako ng pagkakataon para humingi ng tawad kay Ningning, okay? Ay, sumasakit ang ulo ko. Anong nangyari sa kumpanya? Ano ba talaga ang nangyari? Alaynan, Mahal. Malamang mababang karote na ako. bangkarote. Paano biglang nangyari yon? Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Naubusan na ng pera ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Bumabawi lang ako sa pamamagitan ng mga pamumuhunan para mapanatili ito. Pero ngayon, nalugi rin ang mga pamumuhunan ko at mas lalong bumagsak ang kumpanya. At marami pa akong utang. Wala talaga akong silbi. Okay lang yan, mahal. Hindi naman bago sa atin ang hirap. Pwede naman tayong magsimula ulit. Basta't magkasama tayong pamilya. Walang dapat katakutan. Hindi. Ako na lang ang magdusa sa hirap. Paano ko kayang idamay kayo ng anak natin? Ay, mahal, may magandang solusyon. Iyon ay, maghiwalay tayo. Tanging ang paghiwalay lang ang makakapagligtas sa natitirang ari-arian natin. At may iwasan din nating madamay kayo ng anak natin. Ayoko. Ayokong maghiwalay tayo. Peke lang nahiwalayan.
Pagkatapos nating malampasan ang krisis na ito, magpapakasal ulit tayo agad. Totoo talaga. Pero ayokong iwan ka, mahal. Ay, ito ang pinakamagandang paraan. Kung gayon, maghihiwalay tayo. Nakapaghanda na ako ng kontrata. Para maiwasan ang anumang pagbabago sa hinaharap. Pirmahan na natin ito agad, ha? Tingnan mo, kung wala kang problema, pirmahan mo na. Mahal. Pero, kung ang dahilan natin sa paghihiwalay ay para mailigtas ang ari-arian, dapat bang nakasulat sa kasunduan ng paghihiwalay na? Wala. Kahit na mabankrupt ka, maliligtas ang karamihan ng ari-arian natin. Mali ba ang sinabi ko? Tama ka, hindi ko naisip yon. Maliban sa bahay na ito, lahat ng ari-arian natin sa kasal, binigay ko na sa Mengmeng ang 50 milyon. Pagkatapos ng hiwalayan, akin pa rin ang pera. Yung mga ari-arian ng Shen at ang dot ni Chumeng, walang halaga. Kaya, Lumingsaw. 12 taon tayong kasal. Minahal kita, nagalit din ako. Pero mula ngayon, tapos na tayo. Wala na tayong koneksyon. Papalan, hindi kita pababayaan. Lumingsaw. Tingnan natin kung sino ang mawawalan. Ikaw ang mamamatay. Ang tinatawagan ay hindi maaring makontak. Pakiusap, tumawag ulit mamaya. Paano hindi makontak? Tito Bay, Boss, may problema sa kumpanya. Lumipat na ang mga malalaking kliyente. Malapit nang magsara ang kumpanya. Ano? okay lang, may 50 milyon pa para sa emergency. Sige na. Sagot, sagot, sagot. Hindi pwede to. Chumeng. Chumeng, lumabas ka. Nakita mo ba si Chumeng? Chumeng, ano nang sinisigaw mo? Nasaan si Chumeng? Ano ba alam ko? Umuwi na siya sa Amerika kaninang umaga. Ano? Ano nang sinasabi mo? Ay. Naiintindihan ko na. Ikaw at si Chumeng, niloko ninyo ako. At ginamit mo si Chumeng para nakawin ang 50 milyon ko. Anong 50 milyon? Kailan ka ulit naging kaibigan ni Chumeng? Nagpapakabobo ka pa. Nagpapakabobo. Nababali na ba ako para maghanap ng babae para sa asawa ko? Imbestigahan mo, tawagan mo isa-isa. Tingnan mo kung may laman pa ang mga card na ito. Kung kinuha ko ang pera mo, bakit ako kakain ito? Sana wala kang kinalaman. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Umalis ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Sige, ipadala mo na ang pera. Kyutong, pakiusap, buksan mo. Maaari kong ipaliwanag ang nangyari. Buksan mo, ama ako ni Xia.
Hello, security. May nag-aaway sa labas, pakisilip ninyo. Kyutong, buksan mo. Hoy hoy. Ako ang kamag-anak ni Kyutong, bakit mo ako ginaganito? Ang amo ang nagpapaalis sa'yo. Tumahimik ka na umalis ka. Kyutong. Kyutong, buksan mo ang pinto. Hoy hoy hoy. Shinji. Sobrang salamat sa pag-ayos mo ng aking mga utang. Ikaw pala ang aking magiging swerte sa buhay, hahaha. Walang anuman, nanghingi ka naman sa akin. Hindi ba tutulungan kita? Hahaha, salamat Shinji. Pero hindi rin naman libre ang pera ko. Dapat magpakita ka ng pasasalama. Naman, huwag kang mag-alala, Shinji. Kapag kumita na ako, bibigyan kita ng malaking bahagi. Akala mo ba pera ang kailangan ko? Shinji, hindi ko ibig sabihin yon. Pera ba ang kulang sa akin? Lalaki ang kailangan ko. Shinji, hindi tama ito, Shinji. Shinji. Shinji, nakikiusap ako sa'yo, Yumingzao. Akala mo ba madadala mo ang pera ko sa mga magagandang salita mo? Hindi, ala akong ginagawa, sasabihin ko sa'yo. Alam ko ang lahat ng kalokohan mo. Huwag kang magkunwari. Maging tapat kang aso ko at maglingkod ng maayos. O kaya, bayaran mo ang utang mo. Hoy Shinji, babayaran ko ang pera. Pero wala talaga akong pera ngayon. Salamat. Aha, Ha? Gusto mo ba ng ice cream? Ayaw ko ng ice cream, Mama. Dungdong, marami na tayong pera ngayon. Pwede na tayong kumain ng maraming ice cream, okay? Sihiste. Sige. Masaya ka ba? Halika na. Mama, gusto ko ng burger at fried chicken. Sige, Ningning, birthday mo ngayon. Anong gusto mo, bibilhin ko lahat. Salamat mama, huwag kang tatakbo. Salamat. salamat kahabagan, walang hiya kang hayop. Ginagamit ang pera ko para sa ibang babae, di ba? Santukin siya. Mahal, tulungan mo ako. Mahal. Tulungan mo ako, mahal. Mula ngayon, sana wala nang anumang pagsubok sa buhay.